Nirekomenda ng PNP-CIDG ang paghahain ng kaso dahil may nilabag umano sa Anti-Hazing Act si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 10 iba pang coaching staff na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa nitong atleta sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Lumalabas sa investigasyon ng PNP-CIDG na saklaw ng Anti-Hazing Act ang naging programa ng koponan ng Ateneo Blue Eagles kung saan may forced calisthenics, pisikal at mental na pagpapahirap para maganap ang trahedya. Ayon naman sa liderato ng PNP, layunin ng kanilang rekomendasyon ang masigurong may pananagutan ang mga may kinalaman sa insidente at maiwasang maulit ang kahalintulad na trahedya. Buong detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Mas lalong umiinit pa ang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na droning incident sa bahagi ng Dipaculao, Aurora na kung saan dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team ang nasawi matapos ang pagkalunod. Kanina ay nagtugo na sa Department of Justice ang PNP-CIDG para sa referral para sa pagsisimulakan ng preliminary investigation kaugnay ng kaso. Inirekomenda na ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act matapos ang pagkasawi ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa isang water-based team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi lang mga traditional na initiation ang saklaw ng Anti-Hazing Act. Kasama rin dito mga aktibidad na nagdudulot ng physical o mental na paghihirap kung ito ay ginagawang requirement para makasali o manatili sa isang organisasyon o koponan. Ang hazing po ay hindi initiations lamang. Ang dating concept natin ay nagpapaddle, ang dating concept natin ay hinihiya, ang dating concept natin ay pinapahirapan. Kasama dito ang forced calisthenics at saka exposure to weather or other brutal treatment, forced physical activity which is likely to adversely affect the physical and psychological health of such recruit. Sa investigasyon naman ng CIDG, lumabas na ang team building ay ginamit umano bilang bahagi ng pagpili kung sino ang maisasama sa panghuling line-up ng koponan para sa UAAP. 20 ang dumalo sa aktibidad pero 17 lamang ang makakapasok sa final roster. Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen. Natuklasan din sa investigasyon na nagsimula ang mga aktibidad madaling araw pa lamang sa pagtakbo at sunod-sunod na mabibigat na ehersisyo. Pagsapit ng hapon, isinagawa ang water training sa dagat kung saan tinangay ng malalakas na alon ang mga manlalaro at kinasawi ng 2 sa kanila. Ayon naman kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., masusing sinuri ng CIDG ang mga pahayag ng makasaksi, mga dokumento at iba pang ebidensya bago ito nagrekomenda ng pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Hazing Act. The pieces of evidence that were gathered shows that a case can be prosecuted under Republic Act, the Anti-Hazing Law. We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. Sinabi rin ni Nartates na layunin ng rekomendasyon ng PNP na masigurong may pananagutan ang mga naginalaman sa insidente at maiwasang maulit ang katulad na trahedya. This one is may namatay but they were drowned. They endangered the life of these students.
Kasama sa inirekomendang kasuhan si Head Coach Tab Baldwin, mga Assistant Coach, Strength and Conditioning Coaches, mga Student Managers, Physical Therapists, at mga utilities na umano'y nakilahok at nagplano ng nasabing aktibidad. Nilinaw naman ng CIDG na rekomendasyon pa lamang ito. Ang Department of Justice pa rin na magsasagawa ng preliminary investigation at magpapasya kung ano magkakaso at formal na isasampa laban sa mga respondent. Samantala, Ali, inihayag ng DOJ ngayong hapon lamang na sinimulan na ang paunang pagsusuri sa mga ebidensyang isinumite upang matukoy kung may sapat na batayan itong pagsasampa ng kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa PNP-CIDG na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng drowning incident sa Dipoculo, Aurora. Ayon pa kay Martinez, kabilang sa mga irerekomendang kaso ang paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act, gayon din ang iba pang posibleng paglabag na maaring mapatunayan batay na rin sa mga ebidensya at umiiral na batas, kabilang ang homicide at reckless imprudence resulting in homicide kung nararapat. Pinaliwanag pa ni Martinez na sasailalim din sa paunang evaluasyon ang referral upang matukoy kung kumpleto at sapat ang mga dokumento at ebidensyang isinumite ng CIDG bago magpatuloy ang proseso. Dagdag pa nito, kung makitang kulang ang mga ebidensya, maaring ibalik sa CIDG para sa karagdagan pang case build-up, alinsunod na rin sa DOJ Department Circular No. 20. Pero kung makikitang sapat naman ang ebidensya, ay ang mga isinumiting dokumento, idadakit ang kaso at sisimulan na ang preliminary investigation ng DOJ. Ali. Okay, Erlo, mukhang ito ay bago sa pandinig at sa kaalaman ng marami sa atin. Dahil pag sinabi nating hazing, ang agad na pumapasok sa isip natin yung mga initiation para makapasok ka sa fraternity o sorority. So, anti-hazing, pumapasok itong paglabag di umano na ginawa dito sa dalawang nalunod na atleta ng Ateneo de Manila University. Ang tanong, na si Coach Baldwin at saka yung 10 coaching staff, yan ay pinangalanan na kasama sa rekomendasyon na sampahan ng kaso. Doon ba nagtatapos? Kasi kapag sa initiation, sa fraternity, malawak ang pananagutan, no? Hindi lamang doon sa mismong nagsagawa ng hazing, nagplano, pati titignan kung may pananagutan, yung pati ang universidad. Ali, isa yan sa gagawin doon sa isasagawang investigasyon ng Department of Justice, at kung may kulang pa nga doon sa rekomendasyon ng CIDG, ay posibleng ibalik itong inihain ng CIDG sa DOJ o ibalik ng DOJ sa CIDG para sa another case build-up kung may karagdagan pang dapat na makasuhan patungkol nga dito sa kaso. Doon naman sa part na kung posibleng managot ang mismong universidad, isa yan sa kanilang ikokonsidera na tignan sa kayon kung matapos na nga yung magiging investigasyon ng DOJ at pagsusuri din dun sa mga ebidensya, Ali. Oo. So, ang malinaw dito, yung sinagawang tinawag na team building activity, kung ang hazing para sa initiation ng frat at saka mga sorority ay para mapabilang ka dun sa frat o sorority na yan. Dito, para sila ay maging manatili sa basketball team ng Ateneo? Ali, isa yon sa nakita ng PNP CIDG, no? Pero ang nangyari kasi dito, hindi lang yung parang dati nang ginagawa sa isang initiation rights yung nangyari. So, medyo malala itong nangyari dito sa dalawa na si Adeli at tong si Baterponya, na from umaga ay nagkaroon ng medyo heavy na exercise hanggang umabot nga sa paglusong sa dagat at malabanan yung rip current para
para dun nga sa nangyaring investigasyon, ano. So medyo malawakan yung nangyari na ito, at higit titignan din nila kung higit pa doon sa loob ng hazing yung dapat na ginawa o meron talagang paglabag itong mismo nanguna dyan sa aktibidad na yan, Ali. Oo, bilang huling katanungan ko, Erlo, ano ang kahalagahan o may epekto ba kung pumirma ng waiver? Parang naulinigan ko na meron namang pinirmahan ng mga waiver at pagbibigay ng pahintulot na maging bahagi nitong aktibidad na ito. Ano ang kahalagahan yon at epekto nun? Yan ba ay bibigyan ng importansya, no? Na, hindi, binigyan naman kami ng pahintulot na sila ay makibahagi dito sa aktibidad na ito na kumitil sa buhay ng dalawa. Well, Ali, sabi ng mga otoridad at ng DOJ, kung doon under the waiver ay medyo lumagpas sila doon sa napagkasunduan within the waiver, ay isa yon sa posibleng maging daan para mapuntusan itong sangkot dito sa nangyari dito nga sa dalawang men's basketball player, no. So isa yan sa another angle na titignan din ng Department of Justice sa gagawin nilang investigasyon. At kabilang yan doon sa kanilang sisilipin kung nasunod pa yung napagkasunduan doon sa waiver or higit pa yun nangyari at wala doon mismo sa pinarmahang waiver, kaya nagkaganito yung kanilang trip dyan sa Aurora, Ali. Okay, bigyan din lang natin rekomendasyon po ng PNP CIDG ito. Nasampahan ng kaso pero nasa DOJ, Department of Justice pa rin, para suriin kung meron nga pong kaso, kung may prima facie evidence na sufficient enough para for a conviction. Yan po ang hihintayin natin. Maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat live.